Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Alright, so isang napakagandang hapon po sa ating lahat, mga ginigiliw na mga kapatid at kaibigan. At sa hapon pong ito, tayo po ay magla-live. At pasalamatan po natin yung Panginoon na binigyan po tayo ng pagkakataon na makapagbigay ng reaksyon. At ito po ay programa ng programa ni Darwin Gitgano, no, na isang pari ng Katoliko at isa ding faith defender nila sa kanilang programa na punto por punto. So nakita kong video na ito at pinanood ko ng buo at dito ko nakita at nalaman, no, yung mga pinagsasabi, no, ng paring ito at nakita ko na may dapat nating sagutin at bigyan ng liwanag ang kanyang mga ginagamit na talata sa Biblia para patunayan yung kanilang itinuturo. No, ang topic po kasi kanilang sinagot ay tungkol sa baboy, na kung ito ba ay pwede nang kainin o pinapakain na ba, no, sa panahon ng Kristiyano. So sana po ay matuto tayo ngayon at magkaroon po tayo ng isang magandang pag-uusap at paglilinaw sa kanyang mga argumento at malinawan din natin yung mga talata ng kanyang mga ginagamit. So Tagalog kasi yung video na kanyang na aking napanood, kaya pinipilit ko po na magsalita ng Tagalog kahit medyo hindi po tayo sanay na magsalita ng Tagalog. Para hindi na po tayo magtagal, ating pong umpisahan at hingi muna tayo ng tulong at gabay sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Makapangyarihan naming Diyos, sa oras na ito kami po ay humingi sa iyo ng tulong at kaalaman para, Ginoo, sa pagbigay ng liwanag at kasagutan sa video na aming pag-uusapan po sa oras na ito. Na po ang banal na Espiritu ay siyang gagabay sa amin at magbibigay sa amin ng karunungan para maintindihan namin at makuha namin yung buong katotohanan na gusto mong ipaabot sa amin. Salamat po na pinatawad ninyo ang aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito po ang video na ating papanoorin na programa ng punto por punto, na ang ano po nito, yung host or ang programa po nito ay sa Catholic Faith Defender na si Darwin Gitgano, na isa ding pare ng Katoliko. Ito po ang kaniyang video. Hindi ko po kayo mababasa yung mga comments nyo kasi yung isang cellphone ko ay gagamitin po natin para mapanood yung video. So panoorin po natin. Sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng punto por punto. Magandang araw! Okay, so yun po mga kapatid, yung introduction ng kanilang programa, at nakita po natin yung Dali lang. Nakita po natin yung
topic na kanilang pag-uusapan or kanilang sasagutin ay tungkol sa baboy kung pwede na bang kainin, no, sa panahon ng Kristiyano. So ito po, pakinggan po natin muna. Mga kapuntos, welcome naman sa ating punto per punto. At may kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli. So, ito mga kapatid, yung kanyang sinabi, no, na kanilang kasabihan, no, yung ignorance of the Bible means ignorance of Christ, ay isa pong napakagandang kasabihan, mga kapatid, na dapat po nating tandaan. Kasi po sa panahon ngayon ay dapat po tayo na maging mapagmatsyag at maging masusi sa pag-aaral ng banal na kasulatan. So sa oras na ito, ating tingnan, no, kung yung kanilang mga pinagsasabi ay hindi ba ignorance of the Bible yon, or yun ba ay tumpak sa mga ipinahiwatig ng Biblia. Dapat nating tandahan at alalahanin, mga kapatid at mga taga-subaybay, na yung kasabihan nila ay dapat nating isipin kung talaga bang sino ang dapat or sino yung natatamaan ng kasabihan na yon. Tandaan natin yung kanilang kasabihan, ignorance of the Bible means ignorance of Christ. So patuloy po tayo sa ating papanood. Carino at si Brother Edgar Logan ang nagdadala sa inyong magandang katanungan at mga komento. Okay, yung nasa gitna, siya po ay si Darwin Gitgano, isang pari ng Katoliko. Katanungan galing kay Gurin Neil. Tungkol po ito sa baboy. Mayroong tatlong na babasahin. Pakibasa po, Sister Ria. Ito po ang unang talata na kasulat po dito sa Levitico chapter 11 verse 7. Ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumuhuya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya hindi ito dapat kainin. At ang pangalawang talata po, itong nakasulat dito sa Isaiah chapter 65 verse 4. Pagsapit ng gabi, nagpupunta sila sa mga puntod at nitso upang sangguniin ang kaluluwa ng patay na tao. Kumakain sila ng karning baboy at maruming sabaw ng karning handog ng pagano. At ang pangatlong talata po, itong nakasulat dito sa Isaiah chapter 66 verse 17. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagproprosisyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi. So, linaw na linaw, Father, na bawal ipakain ng baboy. Bakit nilabag ninyo ang nakasulat sa... Okay po. Yung tatlong talata na binasa ng kanyang kasama, mga kapatid at kaibigan, yun po yung talata na ginamit ng isang nagtanong. At malinaw na sa talatang yon ay talagang binanggit yung mga karumal-dumal, no, na mga hayop at mga maruruming hayop. Kabilang doon ang binanggit talaga doon ang baboy. Ngayon, ang tanong, na malinaw naman talaga na bawal na ipakain yung tawag ito baboy, bakit nilabag? Ito yung sagot, ito yung tanong, bakit nilabag ninyo ang nakasulat sa Biblia? Yun po ang tanong ng isang nagtanong sa kanila. At pakinggan natin kung ano yung sagot ng kanilang pari. Biblia. Ano po ba ang iyong kasagutan mo? Ito po ang ating paglilinaw, kapuntos na Jerry sa buong kalunan. Unang-una, sa Old Testament, bawal talaga na kakainin ang baboy. Pero sa New Testament, kapuntos at mga kapatid,
hindi na po ipinagbabawal. Atin mo lang babasahin ang Mark chapter 7, verse 15. Okay, so bago natin pakinggan yung Mark chapter 7, yung kanilang babasahin mga kapatid, ay linawin lang natin yung arguments ng isang pare or ni Mr. Darwin Kitgano. Para sa kanya, na sa Testament ay talagang bawal na ipakain yung baboy. Bawal yung baboy. Pero sabi niya, ayon sa kanya, sa New Testament ay hindi na ipinagbawal. Sa makatwid, ito ay pwede nang kainin. Iyon po ang kaniyang argumento. Sa Old Testament bawal, sa New Testament ay hindi na bawal. So, yung gagamitin niyang talata ay yung Mark chapter 7. So, pakinggan natin at ating lilinawin mamaya yung talata na kanyang pinagsasabi kung yun ba ay nagpapatunay, yung talata ba yun ay nagpapatunay na ang baboy ay pwede nang kainin sa New Testament. Pakinggan po natin yung talata. 19. Mark chapter 7 verses 15 and 19. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito. Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Klarong-klaro na mga kapuntos, na walang pagkain na pumasok sa bibig na nagpaparumi ng tao. So, kapag kakainin mo yung baboy, sabi ni Kristo, hindi na yan makakarumi sa atin. Dahil pumasok lang yon. So, ang makaparumi sa atin, yung lumalabas na mga maanghang na salita against sa Diyos, against sa ating kapwa. So, ano ang sabi ni Kristo? Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus. Hindi pinahayag namin, hindi pinahayag ni Kapuntos Maria, hindi din ipinahayag ni Brother Edgar, ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. Yes. At kasali ko ba dito ang baboy? Ating babasahin muna kung kasali ba ang baboy. Okay. So, tatalon na yan sa isa pang talata. Pero bago natin pakinggan yung isang talata, mga kapatid, ay atin pong tingnan at pag-aralan ng mabuti yung talata na kaniyang unang binasa o binanggit. Ayon sa kanya, doon sa talata, Mark chapter 7 verse 15 yata yon at 19, na ang talatang yon ay nagpapatunay at ayon sa kanya na si Kristo mismo nagsabi doon na ang baboy ay pwede nang kainin. Ngayon ang tanong, doon ba sa talata na kanyang ginamit, kasama ba doon or ang issue ba doon ay tungkol sa pagkain ng mga marurumi or tungkol sa mga karumaldumal na mga hayop? Alalahanin natin mga kapatid yung kaniyang kasabihan. Ignorance of the Bible means ignorance of Christ. Yung talatang Mark chapter 7, ginamit niya para patunayan yung kaniyang argumento na sa New Testament ay pwede nang kainin yung baboy. Kung ating pong titingnan at pag-aaralan yung talata mga kapatid, wala pong baboy na kasama doon sa konteksto. Walang baboy na binanggit doon sa context or sa Mark chapter 7. Ang issue po doon mga kapatid ay tungkol po sa tradisyon ng mga Hudyo sa paghuhugas ng kamay bago kumain. Babasahin po natin, pag-aaral po natin context by context. Ito po ay titingnan natin kung, kasi may ano ako dito may Bible at babasahin natin dito mga kapatid.
Mark chapter 7, no? Mark chapter 7 yung kaniyang binasa. Dito sa 15. English po ito. Puntahan natin yung Tagalog. Kasi Tagalog yung ginamit niya. Filipino. Ito po. Ito yung binasa niya. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya, datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Yung verse 19, sa binasa niya, sapagkat hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Ayon po sa paliwanag ni Mr. Gitgano, mga kapatid, na ang pagkain dito na binabanggit ng ating Panginoong Diyos ay kasama yung baboy. No, kasama daw yung baboy na binabanggit ni Jesus na pwede nang kainin. Remember yung kaniyang kasabihan, ignorance of the Bible means ignorance of Christ. Ngayon po, nung napakinggan ko po yung video na ito, mga kapatid, ay mayroon pong dalawang bagay na pumasok sa aking isip. Una, kung hindi ka talaga nag-aaral ng Biblia, mapapaniwala ka ng paring ito. Pangalawa, hindi malaking or hindi sapat, hindi dahilan, hindi rason na porke ang tao ay nag-aral ng 10 years or nakatapos ng mahabang panahon sa pagkapari, pag-aaral pagkapari ay tama na agad ang kaniyang pagkakaintindi ng nakasulat sa Biblia. Bakit po? Kasi sa talatang ito, wala pong baboy na kasama sa issue po ng Mark chapter 7, sa context po ng Mark chapter 7. Ang katotohanan po doon, walang baboy na kasama. At kahit kailan, hindi binanggit ng ating Panginoon na ang baboy ay kabilang sa pagkain. Ano ho ba yung issue? Ano ho ba yung issue ng talatang ito? Mark chapter 7. Babasahin lang po natin yung verse 1. Ito po, mga kapatid. Sabi ho dito, at nakisama sa kanila ang mga Parisiyo at ilan sa mga eskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem. At kanilang nangakita ang ilan sa kaniyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi sa makatuwid bagay, mga kamay na hindi hinugasan. Ang issue po, mga kapatid, ang issue po sa Mark chapter 7 ay hindi po tungkol sa maruruming hayop o sa baboy. Hindi po 'yun ang issue. Walang baboy na binabanggit doon sa talata. In fact, yung talata ay kanilang binababoy. 'Yun po ang katotohanan doon. Binababoy nila yung talata eh. Kasi walang baboy, hindi issue doon. Ang issue doon, ito sa verse 1. Ito sa verse 1 yung issue. Anong issue doon? Verse 2 pala. Ang issue doon na yung mga alagad ay nagsisikain ng kanilang tinapay na ang kanilang kamay ay marurumi. Sa makatuwid, hindi sila naghugas ng kanilang mga kamay bago kumain ng tinapay. Tinapay ho yung pinag-uusapan o issue sa talata, hindi po yung baboy.
pilit lang na binababoy ng mga gumagamit nito mga kapatid. No? Verse 3, sapagkat ang mga Parisiyo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna mga hugas na mainit ng mga kamay, na pinanghahawakan ang mga saling sabi ng matatanda. May tradisyon pala mga kapatid. May tradisyon pala yung mga Parisiyo at mga eskriba o yung mga Hudyo na bago sila, na kapag sila ay galing sa malayong lugar, no? Galing sila sa mahabang paglalakbay. Pag sila ay kumain, ang tradisyon nila na kanilang sinusunod galing sa kanilang mga matatanda ay bago sila kumain, dapat maghugas muna sila ng kamay. Yun po ang isyu na niraise ng mga Parisiyo at mga eskriba doon sa talata. Hindi po tungkol sa pagkain ng mga maruruming hayop or baboy mga kapatid. Sa makatwid, kung titingnan natin mga kapatid, ito sa Mark o sa Mateo, kasi pareho din itong issue sa Mateo, yung settings or yung pangyayaring ito ay isinulat din ni Mateo. Sa Mateo chapter, Mateo chapter 15. Ito po yung sinulat ni Mateo mga kapatid. 15 verses, ano ba ang talata yun? 22 yata, no? 19. Okay, ito. Pareho din ito yung pangyayari, no? Ito yung pangyayari mga kapatid. Ito yung verse 1. Sorry po. Medyo ano tayo. Ito yung verse 1. Nang magkagayoy, nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Parisiyo at mga eskriba na nagsipagsabi, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pag nagsisikain sila ng tinapay. Tandaan po natin, yung kinain po ng mga alagad ay tinapay, hindi po baboy. Ngayon, itong sagot ni Kristo. At siya'y sumagot sa kanila, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos? Dahil sa inyong mga salit-saling sabi. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. No? Sabi pa dito, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Datapot, sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa Diyos, ay hindi niya igagalang ang kanyang ama. At niwala ninyo ng kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga salit-saling sabi. Now, kung babasahin natin ito ng diretso, no, ituloy natin pagbasa, ni-refute ng Panginoong Diyos yung kanilang mga pinagsasabi na ang mga alagad ay lumabag sa sabi ng mga matatanda. Ngayon, ang sabi sa verse 10, at pinalapit niya sa kaniya ang karamihan at sa kanila'y sinabi, pakinggan ninyo at unawain, hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang, sabi ito, verse 11, hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nakakahawa sa tao. Nang magkagayoy. Ito yung sinabi na kapareho din ito nung sinabi sa Mark kasi isang pangyayari lang ito. Verse 12, nang magkagayoy, nagsilapit ang mga alagad at sa kaniya'y sinabi,
Nalalaman mo bagang nangagdamdam ang mga Parisiyo pagkarinig nila sa pananalitang ito? Datapwat, sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay at kung ang bulag ay umaakay sa bulag, ay kapwa silang nangangahulog sa hukay. Verse 15, ito tandaan natin. At sumagot si Pedro at sinabi sa kaniya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Mga kapatid, ito, para maintindihan natin. Yung palang sinabi ni Kristo na hindi yung lumalabas sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao or nakapagparumi sa tao, ay hindi yung pumapasok sa katawan ng tao yung ang siyang nakapagparumi sa tao, kundi yung lumalabas sa tao ay siyang nakapagparumi. Ito pala ay isang talinghaga. At mismo si Apostol Pedro, gusto niya malaman kung ano ang kahulugan ng talinghaga. Gusto niyang maintindihan ang talinhagang sinabi ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, yun bang sinabi ng Panginoong Diyos ay tumutukoy ba yun na ang baboy ay pwede nang kainin? Ayon sa sinabi ng isang paring si Darwin Getgano na pwede nang kainin dahil sa talatang yan, kasama ang baboy dyan? Basahin natin mabuti. Ipagpatuloy natin sa pagbasa. Verse 15. 16 na tayo, 16. At sinabi niya, kayo baga na may wala pa ring pag-iisip? Excuse me. Verse 17. Hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyahan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapwat, ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling at siyang nagkakahawa sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangyapit, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Verse 20. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Datapwat, ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi nakakahawa sa tao. Sa ibang version, mga kapatid, titingnan natin sa ibang version para naman maliwanagan itong ating mga kapatid. No? Sa magandang balita. Verse 22. Ito sabi sa verse 22 Ito, verse 22. Ngunit sumagot si Jesus. Lumagpas na tayo. Verse 19 pala. No? Sapagkat, ayun. Okay. Sabi dito, verse 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan, okay, forward muna natin. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa minanang katuruan. Yun pala mga kapatid, napakaliwanag mga kapatid, ang gustong ipaintindi ng ating Panginoon. Kasi yung sinabi mismo ng Panginoon na hindi ang pumapasok ang nakapagparumi sa tao kung di yung lumalabas. Isang talinhaga na mismo si Apostol Pedro gusto ring maintindihan. At nung ipinaintindi yan ng Panginoong Diyos, ang kaniyang sinabi sa verse 20, ang hindi paghugas ng kamay ay hindi makapagparumi sa tao. Walang baboy na binanggit doon. At kahit kailan, hindi po binanggit ng ating Panginoong Diyos
na ang baboy ay kabilang sa pagkain. Kaya nung sinabi ng Panginoon na sa paraang ito ay nilinis niya ang lahat ng mga pagkain, yun po yung mga pagkain na iniisip, yung pong tinapay na kinain ng mga alagad, na inisip ng mga Parisiyo na naging marumi sapagkat ay hindi sila naghugas ng kamay. Yun po yung point ng ating Panginoon doon. Hindi po kasama yung baboy. Walang baboy po sa talata. Yung talata lang ang binababoy ng mga naniniwala, no? Na ang Panginoong Diyos ay ano? Tawag nun. Tawag, nakalimutan ko na. Na ang issue doon ay tungkol sa pagkain o paghuhugas ng kamay. Yun po ang paksa doon. Kasi nga kung kasama doon ang baboy, dapat sinabi na ni Kristo na ay ang pagpatay, ang pangangalo niya, yun po ang nakapagparumi. Hindi yung pagkain ng baboy o hindi yung pagkain ng mga maruruming hayop ang nakapagparumi sa tao. Hindi po ganyan ang sinabi ng ating Panginoong Diyos. Ang sinabi po ng ating Panginoong Diyos ay tungkol po sa paghuhugas ng kamay. Kaya maliwanag yung sabi, no, mga kapatid, pag titingnan talaga natin yung sinabi ng Panginoong Diyos at kung pag-aaralan natin yung talata, yun po ay hindi nagpapatunay na ang baboy ay pwede nang kainin sa New Testament. Pumalpak ang pari ng Katoliko na si Darwin Gitgano sa paggamit ng talatang yan para patunayan na sa New Testament ay pwede nang kainin yung baboy. Hindi ho kasama ang baboy dyan. Walang baboy na binanggit sa talata. Yung talata lang ang kanilang binababoy. Yun po ang katotohanan doon. Kaya, yung sinabi niya, yung kanilang kasabihan na ignorance of the Bible means ignorance of Christ. Para pong natatamaan po sila sa kanilang mga kasabihan doon. At tayo po'y mapagmasid, mga kapatid, dahil hindi lahat ng mga pinagsasabi, kung hindi natin pag-aaralan, ay tayo po ay malulokon sa kanilang mga pinagsasabi. Yun po ang katotohanan ng nakasulat sa Mark chapter 7 ng kanilang ginamit. Lilinawin ko lang po at ulitin. Sa Mark chapter 7, hindi yan nagpapatunay na ang baboy ay malinis na. Hindi yan nagpapatunay na ang baboy ay pwede nang kainin sa New Testament kung gagamitin mo ang Mark chapter 7. Dahil wala pong baboy na issue dyan. Walang karumaldumal na issue dyan, na issue sa talatang yan. So, yung pare na si Mr. Gitgano, pumalpak sa kaniyang paggamit ng talata. Now, ipatuloy natin kasi sabi niya, meron pa siyang mga talata na binanggit. Pakinggan natin mga kapatid kung ano yung mga talata na kanyang binanggit sa pagpapatunay na ang baboy ay pwede nang kainin. Meron pa siyang talatang binanggit. Pakinggan po natin. Sa Biblia, meron talaga tayong mabasa. Sa The Voice Bible, atin mo nang babasahin ang buong buo sa teksto, talata na ating babanggitin. Mababasa ba litra po litra nga ipapakain ng baboy? Mababasa po. Kapuntos na rin ating babasahin. Ito po ang chapter 10 verses 9 to 15 sa The Voice Bible. Just as these men were nearing Joppa about noon the next day, Peter went up on the flat rooftop of Simon the tanner's house. He planned to pray, but he soon grew hungry. While his lunch was being prepared, Peter had a vision of his own, a vision that linked his present hunger with what was about to happen. A rift opened in the sky, and a wide container, something like a huge sheet suspended by its four corners, descended through the torn opening toward the ground. This container teemed with four-footed animals, creatures that crawl, and birds, and pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vultures. A voice said,
"Get up, Peter, kill it." And Peter answered, "No way, Lord. These animals are forbidden in the dietary laws of the Hebrew Scriptures. I've never eaten non-kosher foods like this before. Not once in my life." And then the voice said, "If God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden and dirty." So, klaro-klaro ng mga kapuntos. Nababasa natin na merong vision si Apostol Pedro at kasali doon yung mga forbidden animals. Ano ba yung mga forbidden animals? Yung mga birds, pigs, bats, lizards, snakes, and the like. So kasali ang pigs dito. Yung baboy. No? At sabi ng boses sa Panginoon, "Peter, kill it." And Peter answered, "No way, Lord. These animals are forbidden in the dietary laws of the Hebrew Scriptures." Ito po ay pinagbabawal ng mga hayop na dapat hindi ito kakainin. Pero anong sabi naman ng ating Panginoon? If God calls something permissible, ipinahintulot na, permissible, and clean, nilinis na, you must not call it forbidden and dirty. So, klaro-klaro mga kapuntos na kasali ng ipagkain. Wala nang madumi sa harap ng Diyos. Okay? So, balik po tayo. Mayroong nag-comments. Nabasa ko yung comments ni Danilo Tumaraw. No? Isa din to kaibigan ko sa isa din Catholic Faith Defender. Ang sabi niya, ang issue daw doon sa Mark chapter 7 ay tungkol sa pagkain. Tama po, Brad Danny, na ang issue doon ay tungkol sa pagkain. At kahit kailan, hindi po ibinilang ng Panginoong Diyos, wala kahong mababasa sa Biblia, na ang baboy ay kanyang ibinilang sa mga pagkain. Magbigay ka ng talata. Baka gamitin mo rin yung The Voice Bible na kanilang binasa. Liliwanagin po natin yan, mga kapatid. Ngayon, punta po tayo sa Acts chapter 10, mga kapatid, na binanggit ng ating ng video no, ni Mr. Gitgano, na isang pari ng Katoliko, na doon sa The Voice Bible, klaro daw, maliwanag daw na kasama doon ang baboy na pinapakain ng Diyos kay Pedro. So, tama ho ba ang kaniyang pagkakaunawa? Tama ho ba ang kaniyang pagpapaliwanag sa talata na ang baboy doon ay kasama doon na ang baboy doon ay pinapakain? Literally pinapakain literally ng Diyos kay Pedro. Ang sabi niya sa talata, para daw maintindihan natin yung talata, babasahin natin ng buong buo. Pero nagtataka ako, ang kanyang pagbasa ng talata ay hanggang 15 lang yata yon. Hanggang verse 15 lang yata. No? Hindi na binasa ng buo. Pinutol doon. So, yung part na hindi niya binasa, mga kapatid, babasahin din natin. Now, meron din akong The Voice Bible dito na app. Babasahin natin at ating pag-aaralan yung Acts chapter 10. No? Biblia ang pasultihon. Acts chapter 10, kung tama ho ba ang kanilang pagpapaliwanag na ang baboy doon ay ipinapakain na, kasama ang baboy doon ay ipinapakain na ng Diyos. Literally, kay Pedro. Ito po, ating pong bubuksan yung ating Bible app. Meron po ako ditong Biblia. Marami po akong titingnan natin kung mabubuksan ba itong The Voice Bible natin. Ito, The Voice Bible. Punta, ito na-open ko na Acts chapter 10. No? Sabi dito, dito natin umpisahan sa kanilang binasa. Sabi dito, verse 9, just as these men were nearing Joppa about noon the next day, Peter went up on the flat rooftop of Simon the tanner's house.
he planned to pray. But, ano sabi dito? But he soon grew hungry. While his lunch was being prepared, Peter had a vision of his own. A vision that linked his present hunger with what was about to happen. Now, sa verse 10, mga kapatid, alam na natin na meron na talagang pagkain na inihahanda para sa kanilang kakainin. Kaso nga lang, hindi pa luto. Umakyat si Pedro doon sa rooftop at nagpray. At ngayon, nung siya ay nagpray, nakakita siya ng isang vision. Alalahanin natin na yung nakita ni Peter ay isang vision. Isa pong vision. Verse 11, a rift opened in the sky and a wide container, something like a huge sheet, suspended by its four corners, descended through the thorn opening toward the ground. This container teemed with four-footed animals, creatures that crawl, and birds, pigs, bats, lizards, snakes, frog, toads, and vulture. So, ito mga kapatid, ito yung ginamit nila na version ng Biblia, yung The Voice Bible, dahil dito ay binanggit talaga yung pigs. Ito yung kanilang mga ginagamit, dahil binanggit talaga yung pigs. Pero yung kanilang paliwanag lang, ay doon lang nagkakaproblema sila. Hindi nila masyadong naintindihan. Ito yung nakasabi. Sa verse 12, ipinapakita lang, or sinasabi lang dito sa verse 12, kung ano yung nandyan sa container. Ano yung nandyan sa container? Mga four-footed animals, creatures that crawl, and birds. So binanggit dan yung pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vulture. Verse 13. Ito na verse 13. Sabi nila sa verse 13. Alalahanin nyo mga kapatid, ito ay vision. Hindi po ito sa literal na pangyayari. Vision po ito. Ngayon, sabi dito, verse 13, get up, Peter, kill, eat. Di naman. Di ba? Pag hindi ka talaga nag-aaral ng Biblia, ay masasabi mo, pinapakain na. Ayan, verse 13, maliwanag. Ganon. Pero ano sabi ni Pedro? No way, Lord. These animals are forbidden in the entire laws of the Hebrew Scriptures. I've never eaten non-kosher foods like this before. Not once in my life. Ito mga kapatid, kung i-connect natin sa Mark chapter 7. Ito ay maliwanag kapatid. Naumpisa doon sa Mark chapter 7 na pagkasabi ni Kristo, hanggang sa panahon ng kanyang vision, ni isang bisis ay hindi siya kumain ng mga karumalduman. Sa makatuwid, pumalpak na siya doon sa Mark chapter 7. Kasi nga si Pedro na gustong makakaintindi ng talinhaga doon sa Mark chapter 7, hanggang sa vision na ito ay hindi talaga kumain ng baboy. So hindi, walang baboy or hindi talaga, walang apostol talaga na kumain ng baboy. From Mark chapter 7 yung sinabi ni Kristo hanggang sa vision ito ni Pedro. Umpisa natin, balikan natin yung verse 15. Ito na sa verse 15. Ang sabi niya, verse 15, if God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden and dirty. Sabi dito mga kapatid, if God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden and dirty. Ngayon, ang paliwanag ng paring ito, sabi niya, klarong-klaro, maliwanag, na hindi na natin tawaging marumi ang nilinis na ng Diyos. Ang sabi niya before pinabasa yung talatang ito, sabi niya, basahin natin ng buo yung talata para maintindihan natin. Kaso lang mga kapatid, pinutol. Pinutol sa verse 15 yung talata. Ang kasunod ay hindi na niya binasa. At yung hindi niya binasa ay tayo yung magbabasa mga kapatid. Ating ipapakita kung talagang tama ba ang kanyang pagkakaunawa sa talata na kanyang binasa, or kung ito ba talaga ay nagpapatunay na ang baboy
ay pwede nang kainin. Acts chapter 10. So, 15 to 15 siya natapos kanina. No? Dito natin babasahin sa Tagalog. Ito, sa Tagalog. Verse 15. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Yun ang kanilang arguments na nilinis na ng Diyos kasama yung baboy kasi binanggit doon sa The Voice, yung baboy. Verse 16. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Ito yung verse 17 ang dapat nating maintindihan. Sabi ng verse 17, habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman sa lungsod ang mga isunugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at pagdating doon ay tumawag sila sa may pintuan. Okay, verse ano to? Ano ito? Magandang balita Biblia. Subukan nating basahin sa ang Biblia, mga kapatid. Ito verse 17. Sa verse 17 tayo. Ito hindi nila binasa. Mabubuking dito yung yung pare. Sabi ni Pedro verse 17, samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kaniyang nakita. Ayon doon sa talata, ang kapatid, na nung matapos natapos na yung vision, pangitain ni Apostol Pedro sa oras na yon, si Pedro'y naguguluhan sa kahulugan ng kaniyang pangitain. Yon palang kahulugan, yung may baboy, yung sinabi ng Panginoong Diyos sa vision na kill, eat, kumain ka, pumatay ka at kumain, tumindig ka, kumain, tumindig ka, magpatay at kumain. At yung sinabi ng Panginoong Diyos na wag nang ituring marumi ang nilinis na ng Diyos, yun pala ay may kahulugan. Hindi pala literal yun na ang ibig sabihin ng Panginoong Diyos ay nilinis na yung baboy. Sapagkat mismo si Apostol Pedro na pinakitaan ng pangitain na yon ay naguguluhan. Ito, babasahin natin ulit, mga kapatid. Verse 17, samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Sa makatuwid, mga kapatid, mayroon pala yung kahulugan. Hindi yun literal na ipinapakain kay Pedro yung baboy. Hindi literal, mga o pwede nang kainin sa New Testament. Hindi yun literal. Kasi si Apostol Pedro, si Apostol Pedro na pinakitaan ng vision ay naguguluhan sa kahulugan. Abay, itong mga nagbabasa sa vision ni Apostol Pedro, nabasa lang yung vision ni Apostol Pedro, wala nang hindi na nagdadalawang isip, kumain ka agad ng baboy. Si Pedro nga naguguluhan pa sa kahulugan. Ngayon, ano ang kahulugan? Yung Biblia nila, mga kapatid, ay mayroong paliwanag. Kaso lang nga lang ay Bisaya po ito. Ito yung paliwanag ng kanilang Biblia. Biblia sa Kristohanong Katilingban po ito. Ito po. Pinicturan ko para naman na mabasa natin. Ito po ay Acts chapter 10. Chapter 10, sorry. Ito ay Acts chapter 10, mga buhat Gis. Acts chapter 10. Ito po ay Biblia ng Katoliko. Biblia sa Kristohanong Katilingban. Ito po yung sa verse 17, no? Sabi dito sa Bisaya, no? Samtang si Pedro nagduda sa kahulugan sa iyang nakita. So ano yung kahulugan? Ito yung paliwanag ng kanilang footnote. I-zoom natin. Okay. Ito yung paliwanag ng kanilang footnote. Busa ang pananawon ni Pedro diin gidapit siya sa pagkaon sa hugang mga mananap, nagkahulugan nga dili siya magpanagana sa paglakaw o pagpabilin sa balay ni Cornelio ang pagano. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang ibig palang sabihin nun,
Jeremy Habana, opo, ako po yon yung sa debate. Oh. Ang ibig sabihin nun mga kapatid, ibig palang sabihin nun yung kahulugan na nakita ni Pedro doon sa kaniyang vision. Ang ibig palang sabihin nun ayon sa kanilang Biblia, no, sa kanilang footnote sa kanilang Biblia, komentary nila, ang kahulugan pala nun ay huwag siyang mag-aatubiling pumunta sa bahay ni Cornelio na isang pagano. Yun pala ang kahulugan nun. Sabi niya, basahin natin ng buo para daw maintindihan natin. Pinutol lang doon sa verse 15. Dahil doon lang sa verse 15, mga kapatid, sa totoo lang, pag dyan ka lang sa verse 15, huminto ng pagbabasa mo sa Acts chapter 15, Acts chapter 10, pag dyan ka lang sa verse 15, huminto ng yung pagbabasa, ay maliligaw ka talaga. Maililigaw ka talaga, mga kapatid. Bakit? Meron pang kasunod doon. Meron pa palang kahulugan na si Pedro ay mismo naguluhan. Ngayon, bakit siya naguluhan? Alam niya na ang Diyos ay, pag sinabing bawal, hindi yan pwedeng babaliin ng Diyos. Ngayon, naintindihan ba ito ni Pedro? Naintindihan niya, kapatid. Ito yung hindi nila binasa. Verse 15. Punta natin sa verse 28. Ito verse 28, mga kapatid. Verse 28, mga kapatid. Ito po yung nakasulat sa verse 28. Acts chapter 10 pa rin ito. Acts chapter 10 pa rin ito. Verse 28, sabi dito, sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi ipinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ano sabi dito? Nalalaman ninyo na hindi ipinahintulot ng isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit, titingnan niyo, kapatid, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos. Kailan ipinakita ng Diyos? O kailan nagkaroon ang Diyos na mayroon siyang ipinakita? Di doon sa vision, yung verse 11 to verse 15, na ipinakita ng Diyos kay Pedro, anong pagkakaintindi ni Apostol Pedro doon? Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao, tingnan natin, basahin natin mabuti, huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Yun pala, mga kapatid, ang kahulugan ng vision ng kanyang nakita. Ano pala ang kahulugan doon ng sinabi ni Kristo ng Diyos? Huwag mong marumi ang lininis na ng Diyos? Ito yun ang pagkakaintindi ni Apostol Pedro. Na huwag nating tawagin ang isang tao, hindi yung isang baboy. Hindi yung baboy o anumang karumal-dumal na hayop, mga kapatid. Hindi yung baboy ang ating tawagin. Hindi yun ang kahulugan. Kundi yung tao ay huwag nating tawagin na marumi o karumal-dumal. Kasi po, pag titingnan natin yung background sa kanila, ayon dito sa sinabi ni Apostol Pedro, ay hindi po talaga pwede o masasabi nating bawal ho sa mga Hudyo ang sumama o pumunta sa bahay ng mga hintil, makikihalubilo sa mga hintil. Bawal ho sa kanila doon, yun ayon sa kanilang tradisyon. Dahil para sa kanila, yung mga hintil ay mga marurumi na mga tao. Kaya nung binanggit, no, kaya nung pinakitaan siya ng Diyos ng isang pangitain, ito yung kaniyang konklusyon. Huwag nating tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Nakita na natin, mga kapatid, na ang paggamit ng paring ito na si Mr. Darwin Gitgano sa Acts chapter 15 ay isang paglilihis sa katotohanan. Hindi po totoo na ang Acts chapter 10 ay nagpapatunay na ang Diyos ay ng baboy ay nilinis na ng Diyos. Hindi po nagpatotoo na yung Acts chapter 10 ay pwede nating gamitin
para sabihin na ang baboy ay nilinis na. Pwede nang kainin. Mali po ang ganong klaseng pagkakaunawa sa talata. Mismo ang Biblia ang nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Hindi po ako. Ipinapakita ko lang ho sa inyo kung ano yung mga hindi ipinakita sa video ng paring ito. Binabasa ko lang ho sa inyo kung ano yung hindi binasa ng paring ito sa video. Remember, ang kanilang kasabihan, ignorance of the Bible means ignorance of Christ. Yan po mga kapatid, ang katotohanan dyan. At naway po ay pagnilayan ninyo mga kapatid. Meron pa po siyang mga talatang ginamit. Meron pa siyang mga talatang ginamit at atin pong pag-aaralan. So, 2 talata na ang kanyang ginamit at na-refute natin mga kapatid. Yung Mark chapter 7 at yung Acts chapter 10 ay hindi nagpapatunay, hindi ho yun nagpapatunay na ang baboy ay pwede nang kainin sa New Testament. Sa makatwid, ang paggamit ng paring ito na si Darwin Getgano sa mga talatang ito ay palpak ang kanyang paggamit sa mga talatang ito, pagpapaliwanag. Ang sabi niya, klarong-klaro, ipinakain na yung baboy. Pero hindi ho ganon. Hindi po ganon ang gustong ipabatid ng ating Diyos. Hindi po ganyan ang mensahe ng Diyos na gusto niyang ipaabot sa atin sa mga talatang yan. Sa makatwid ay nililihis niya ang katotohanan. Wala sa katotohanan ang kanyang mga pinagsasabi. So 2 talata, Mark chapter 7 at Acts chapter 10, patunay ay hindi ito nagpapatunay na pwede nang kainin ng baboy. Naintindihan na po natin at nakikita na po natin. Ipagpatuloy natin yung tingnan yung video mga kapatid para naman na ating maintindihan muli. Or titingnan natin kung ano yung mga talata na kanyang mga pinaggagamit pa sa videong ito. Sa harap ng mga alagad ng Diyos. So, meron tayong litra-po-litra na basa na pinakain talaga yung mga forbidden animals. Okay? So, balik ko lang mamaya. Ang sabi niya mga kapatid, meron talagang litra por litra na pinakain. Hindi po totoo yun. Walang katotohanan doon sa talata sa Acts chapter 10. Wala hong katotohanan doon na ang baboy ay pwede nang kainin litra por litra. Mali ho ang ganyang klaseng pagkakaunawa. Nililihis niya kayo sa katotohanan. Hindi ho ganon ang mensahe na ipinaabot ng ating Diyos kay Pedro doon sa kanyang pangitain. Forward po tayo sa isang talata na kaniyang babasahin mga kapatid. Ito pa. Ito maganda ito eh. Ay dapat natin bilihin at pwede natin kakainin. Atin mo nang mabasahin ang pahayag ng Apostol Pablo. Ito po ang nakasulat dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. So, klaro. Kahit anong karne na-display sa tindahan. Bilhin nyo yan. At huwag nang magtanong pa upang hindi magabag ang inyong budhi. Kung anong klaseng ganyan, kunin mo yan. At kumain kayo ng anumang nabibili. Kumain kayo. Hindi sinabi ni Apostol Pablo, huwag nyo niyang kainin ng karning baboy yan. Kumain kayo anumang nabibili sa tindahan. At huwag nang magtanong pa upang hindi magbagabag ang inyong budhi. At dahil, bakit po na sabi ni... Okay, pause muna natin. Ito mga kapatid, natatawa ako doon sa kanyang paliwanag mga kapatid. Actually, ganyan naman talaga yung kanilang mga paliwanag doon sa Acts chapter 10. Ayon sa kanya, na doon sa Acts chapter 10 ay kung ano yung binibili sa ipinagbibili doon sa market, sa ano tawag doon sa market, bilhin natin, no, sa bilihan. Ibilhin natin. Kung yung baboy para sa kanya, pag ang baboy ay binibinta doon, pwede natin kainin kasi nga
pwede na nating bilhin. Ano ba naman ang purpose pag bibilhin natin yung baboy? Hindi ba kakainin? Parang ganun yung kanyang argumento, mga kapatid. Pero, ito na naman tayo. Tama ba ang ganyang klaseng pagkakaunawa? Ito lang, mga kapatid, kasi yung problema sa kanila mga paliwanag o sa mga talatang kanilang ginagamit. Kasi, pag gumamit sila ng talata, ipinipilit nilang makakasama na doon ang baboy at pwede nang kainin. Na kung pag-aralan lang natin, ay hindi naman ganun ang mensahe na gustong ipaabot ng nagsulat ng Biblia or ni Apostol Pablo. Hindi naman ganun ang gustong ipahiwatig ng Apostol Pablo. Ikinakapit lang nila, mga kapatid, sa talata ang kanilang sariling pagkakaunawa ay ikinakapit nila sa talata. Kung bagay, ginagamit nila yung talata para yung kanilang sariling paniniwala ay kanilang mapapanindigan. Yun po ang katotohanan doon. Kasi po, kung pag-aaralan natin, ito ay pag-aaralan din naman natin yung Acts chapter 10. Puntahan natin, mga kapatid, Acts chapter 10. Para ignorance of the Bible means ignorance of Christ, yung kanilang mga, ano tawag nun? Ang 1 Corinthians pala yun, sorry. 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Napakaganda kasi ng kanilang sayings, mga kapatid, or kasabihan, ignorance of the Bible means ignorance of Christ. So, dapat nating pag-aralan yung kanilang mga talatang pinaggagamit para hindi tayo maging ignorant sa Bible. Okay? So, ito yung talata na kanilang ginamit, mga kapatid. Sabi dito, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kainin ninyo na walang pagtatanong dahil sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto. Kung gayoy, aanyayahan kayo sa isang hindi sumampalataya at hindi ibig ninyong pumunta. Amen. Ang anumang ihain sa inyo ay kainin ninyo na walang pagtatanong dahil sa budhi. Verse 29. Subalit, kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inialay bilang handog, ay huwag ninyong kainin alang-alang sa taong nagsabi at dahilan sa budhi. Verse 30. Ito verse 31, mga kapatid. Kaya, verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Now, ito na naman tayo. Ikinakapit or ipinipilit, mga kapatid, ng paring ito, ng kasama doon ang baboy, no? Na ipinagbibili. Kasi nga, pag pumunta ka sa pamilihan, sa tawag natin yung merkado, may mga baboy na display doon, no? Ngayon, itong talatang ito ay ginagamit niya para sabihin na ang baboy din ay pwede nang kainin. Dahil ipinagbibili. So, kanin ninyo ang kahit anong ipinagbibili sa tindahan. Oo, di ba? Ngayon, gagamitin natin yung kanilang kasabihan. Ignorance of the Bible means ignorance of Christ. Kasi bakit? Dapat pag-aralan mo. Kung yun bang kaisipan ni Apostol ni Apostol Pablo at ang kaisipan ng mga membro sa iglesia doon sa Corinto, ng mga Kristiyano doon sa Corinto, kagaya ng kaisipan ng paring ito. Ngayon, alam natin, mga kapatid, na ang sabi ni Apostol Pablo, sa verse 31, ito verse 31, no? Kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang point pala ni Apostol Pablo dito, ang conclusion pala ni Apostol Pablo dito, na yung dapat ang kinakain natin, iniinom natin, at yung ginagawa natin, ay dapat yun ay ikaluluwalhati ng ating Diyos. Ngayon, pag kumain ka ng baboy, na alam naman natin na ang Diyos mismo ay nagbawal noon. Ang Diyos mismo ang nagsabi, yun ay marumi, yun ay karumal-dumal. At kinain mo yun. Kasi nga, andun sa pamilihan.
ibinibinta doon sa pamilyan. Maluluwalhati mo ba ang Diyos? At ito isa pang point. Ang sumulat sa sa 1 Corinthians, imagine na, 1 Corinthians chapter 10, verse 25, ay si Apostol Pablo. Ang sinulatan po niya ay ang mga taga-Korinto. Ngayon, may reminders ba si Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto tungkol sa mga marurumi? Meron ho. Kaya yung mga hindi niya binasa, yun po ang ating babasahin. 1 Corinthians yung kanilang ginamit, yung reminders ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto ay tungkol sa marurumi, meron din. Babasahin po natin sa sa 1 Corinthians, 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6. 6 ba yun? Nakalimutan ko na yata. 6:17 ba? Tingnan natin kung meron. Oops. Nawala yung ating mga kapatid. Ito. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. 1 Corinthians yun. Ito, sumulat si Pablo ulit sa taga-Korinto. Pangalawang sulat niya ito. Verse 17. Sabi dito, kaya nga luway na at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na kami at kayo'y aking tatanggapin. Maliwanag mga kapatid at mga kaibigan na si Apostol Apostol Pablo na sumulat doon sa taga-Korinto ay kanyang ipinaalalahanan. Yung mga taga-Korinto na huwag humipo. Imagine kahit paghipo, ipinaalala ni Apostol Pablo sa mga bagay na marumi. Kung sasabihin mo, yung baboy, binibili sa pamilihan. Sabi din ni Apostol Pablo, huwag mong hipuin yung mga marurumi. Sa makatuwid mga kapatid, si Apostol Pablo ay nagtuturo pa rin, itinuro pa rin ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto ang mga bagay na marurumi. Kasama ho doon yung baboy. Bakit? Yung marumi dyan sa Greek is akatarton. Akatarton po yun. So, ito mga kapatid, bibigyan ko lang kayo ng isang senaryo doon sa Acts chapter 10. Yung sabi doon na, kung ano yung pinagbibilhin nyo, kainin nyo, kung ano yung pinagbibili sa pamilihan. Kung atin lang ilagay yung kaisipan ni Apostol Pablo at ang kaisipan ng mga taga-Korinto, sila ay alam na nila kung ano yung dapat nilang bilhin. Alam na nila kung ano yung mga marurumi. Alam na nila kung ano yung dapat nilang kainin. Alam na nila kung ano yung dapat nilang iwasan. Parang ganito lang. Halimbawa, yung misis ko, pumunta sa pamilihan. Sabi niya, ano gusto mo? Ano ba gusto mo yun na bibilhin natin doon sa pamilihan? Pumunta ako doon. Sinabi ko, bilhin mo doon kung ano yung gusto mo. Ngayon, alam na ng asawa ko na kami ay hindi talaga kumakain ng baboy. Alam na ng asawa ko na hindi kami kumakain ng mga karumal-dumal. Ngayon, sinabihan kong asawa ko, bilhin mo doon kung ano yung gusto mo. Ibig bang sabihin na nakita niya doon yung baboy, bibili niya dahil gusto niya yun? At sasabihin niya, pwede ito kasi sabi mo Ang mangyayari doon, magiging useless lang. Kasi bakit? Hindi naman namin kinakain yun. Sa makatwid, ganito mga kapatid, yung mga taga-Korinto, alam na nila kung ano yung dapat nilang kainin at alam na nila kung ano yung dapat nilang bilhin. Yun po ang katotohanan doon. Kasi pinaalalahanan na sila ni Pedro. Ngayon, ano ho ba ang point or mensahe ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians na yon? Ito mga kapatid, hindi po tungkol sa mga karumal-dumal na hayop doon ang ipinakita ni Apostol Peter, gustong mensahe ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na pwedeng natin kainin. Ano po ba ang gusto niyang ipakita doon or mensahe?
ito po ay babasahin natin sa Amplified Bible. Ito, Amplified Bible. English po ito. Verse 25. Ito po. Okay? Sabi dito, regarding meat offered to idols, eat anything that is sold in the market, in the meat market, without asking any questions for the sake of your conscience. Yung point pala dito mga kapatid, yung point pala dito na ni Apostol Pablo, tungkol pala doon sa mga karne na inihain sa Diyos-Diyosan, sa mga idols. Yun pala yung point. Hindi yung mga karumal-dumal na mga hayop. Kasi bakit? Alam na nila na yung mga karumal-dumal na mga hayop, marumi talaga yun at hindi yun pinapakain. Ang hindi lang nila malalaman kung yung mga hayop na yun ay ini-offered ba sa idols o hindi. Kaya sabi niya, para na lang for your conscience, na hindi kayo mag-aaway, hindi kayo sasamaan ng loob, kung anong pinagbibili doon, in-offered man yun sa idols o hindi, kanin nyo na lang. Kanin nyo. Ako, bilhin nyo. Kanin nyo. Pero kung may magsabi na yun ay offered sa idols, wag nyong bilhin, wag nyong kanin. Yun po ang mensahe o ang gustong ipabatid ni Apostol Pablo. So ito mga kapatid, 3 talata na ang ating na-refute na pag-uunawa ng ating or binasa ng ating kaibigan at isang pari ng Katoliko at defensor din ng paniniwalang Katoliko na si Darwin Gitgano, kasama yung kanyang dalawang kasama. Nagpapatunay mga kapatid na yung 3 talatang ito, no? Yung 3 talatang ito ay hindi talaga nagpapatunay na ang Diyos or sa New Testament ay pwede nang kainin ang baboy. Hindi po talaga ito nagpapatunay mga kapatid. Bagaman, ito ay isang maling paggamit ng talata at maling pagpapaliwanag sa talata. Out of context, wala sa mensahe ng talata ang kanilang pagpapaliwanag. Kaya sana ho siguro ito ay part 1 kasi meron pang mga video na sasagutin natin mga kapatid na kanilang mga inilalabas. So dapat nating tandaan, napakaganda ng kanilang kasabihan. Ito po yung kanilang kasabihan, mga kapatid. No? Ibabalik ko lang ito sa Apostol umpisa. Pablo ito. Atin mo na mabasahin ang pahayag niya. Dali lang ko. Klarong-klaro. Sa inyong magandang katanungan at mga komento. Ignorance of the Bible is ignorance. Ito yung kanilang kasabihan nila daw. Ito po. Punto per punto. At may kasabihan po tayo. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Okay. At kasama na Ito po ang dapat nating tandaan. Sabi nila, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Mga kapatid, yung kanilang pinagbabasang talata para patunayan na ang baboy ay pwede nang kainin sa New Testament ay hindi po umaangkop doon sa mensahe ng talata. Bagaman, ginamit nila iyon, pero hindi po iyon nagpapatunay. Ang kanilang sariling paliwanag at ang kanilang sariling kaisipan ay ipinipilit lang nilang ikinakapit doon sa talata. Na hindi naman yun ang ipinapaliwanag or ipinaaabot ng talata. Sana po sa oras na ito ay nakapagbigay tayo ng isang napakagandang mensahe at pagpapaliwanag sa mga talatang ating nagamit at pinag-uusapan. At sana ho ay matuto po tayong mag-aral ng banal na kasulatan. Ito po panood ko po ng videong ito, no? Ito, yung video nila. Ito mga kapatid.
Dalawang bagay ho ang pumasok sa aking isipan. Una ho, kung hindi tayo mag-aral ng Biblia, maluloko tayo nila. Pangalawa, hindi garantiya na kung nag-aral ka ng 10 years ng pagkapari, tama na yung pagkakaunawa mo sa Biblia. Hindi ho yung garantiya. Dito na patunayan natin ay sa mga talatang kanilang ginagamit. Dito na patunayan natin na kahit 10 years pa siyang nag-aral, mga kapatid, hindi tama ang kanyang pagpapaliwanag sa mga talata. In fact, ginagamit lang niya yung kanyang sariling kaisipan, sariling pagkakaunawa, at ikinakapit sa mga talata sa Biblia. Kaya sa oras na ito, pagpalain nawa tayo ng Panginoong Diyos at bibigyan niya tayo ng isang masaganang buhay. At tayo po ay magkakaroon ng isang magandang pag-aaral muli. At sana po, bago ako magtapos, i-shout out ko lang po dito yung mga nanood at nag-comment. Nanood pala dito si Auntie Marjolene. So, happy watching, Auntie Marge. Si Brother Gerald Francis Nebriha Abilia, nanonood din. Si Precious Faith Garden, good afternoon po sa inyo at happy watching po. Sino pa dito? Si Ferdinand Kaido. Siya yung una talaga nag-comment. Brother Jezreel, Brother Jez Bantolo. So magandang hapon po sa inyong lahat at tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos sa oras na ito. Mapagpala at mapagmahal naming Diyos, salamat po sa pagkakataon na nakapag-aral kami ng banal na kasulatan. At naliwanagan po kami, Panginoon, sa mga talata na amin pong napag-aralan sa ngayon. Nawa po ay bigyan mo pa kami ng dagdag na karunungan at i-bless po yung mga nakapanood ng live na ito at yung makakapanood pa nito, O Diyos. Sana po ay protection ay aming makamtan at ang gabay sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat na pinatawad mo ang aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.